Sa simula ng movie ay makikita natin ang isang lalaki na ang pangalan ay Ish na nasa gitna ng isang kagubatan, at dahil isang biologist, kaya't doon siya naninirahan para sa kanyang research. Isang araw habang nagtitingin siya ng mga bato ay bigla siyang tinuklaw ng isang makamandag na ahas, at nang dahil sa pagkabigla ay naihulog niya ang kanyang cellphone kaya't hindi siya makatawag ng tulong, at nang mawalan na siya ng pag-asa kaya't sinipsip na lang niya ang kamandag sa kanyang sugat, ngunit hindi naman niya natanggal ang kamandag, pagkatapos ay bumalik na lang siya sa kanyang bahay upang hiwain ang kanyang kamay, ngunit huli na ang lahat dahil kumalat na ang kamandag sa kanyang katawan, at dahil dito ay nakaranas siya ng mga hallucination at nakatulog siya ng ilang araw, at nang maalimpungatan ay nakita niya na dumating ang grupo ng mga scientist doon, alam naman niya ang mga nangyayari dahil buhay pa din siya, ngunit wala siyang lakas upang paglabanan ito, at sinubukan niyang magsisigaw ng malakas ngunit wala namang lumalabas na boses sa kanya, kaya't umalis na ang team dahil inakala ng mga ito na wala siya doon. Pagkalipas ng ilang araw ay ipinakita na nagawa palang mailabas ng ginawa niyang hiwa ang kamandag ng ahas sa kanyang katawan, at gumaling na din ang epekto ng kamandag na napunta sa kanyang utak kahit na nakakaranas pa din siya ng paminsan-minsang hallucinations, at nang umayos na ang kanyang pakiramdam ay nagpasya na siyang pumunta sa city hospital, at laking pagtataka niya dahil wala na siyang makita mga sasakyan sa daan, at pagkarating niya sa bayan ay wala na din siyang makitang mga taong buhay. At laking takot niya dahil ang lahat ng mga building at mga mall ay wala na ding mga tao, dahil isang pandemya pala ang umubos ng sangkatauhan sa loob lamang ng ilang araw, at dahil isa siyang biologist kaya't nakatira siya malayo sa kanilang bayan, at napagtanto niya na ito ang dahilan kung bakit siya na lang ang nakaligtas, at sa daan ay naalala niya ang kanyang mga magulang, ngunit pagkarating niya sa kanilang bahay ay nakita niyang patay na ang mga ito ng ilang araw, at nasa kakilakilabot na kondisyon na ang mga bangkay ng mga ito. At kahit tinalo na siya ng sobrang kalungkutan ay sinikap pa din niyang mailibing ang kanyang mga magulang, kinabukasan ay tiningnan niya ang buong bayan ngunit wala pa din siyang nakitang mga nakaligtas, kaya't nagpasya na lang siyang pumunta sa Las Vegas, at umalis siya na may dalang isang baril at ilang mga importanteng kagamitan, ngunit nakita niya na nakasarado pala ang tulay papunta sa Las Vegas, kaya't umiba na lang siya ng daan, at pagkarating niya sa Las Vegas ay nakita niya na maraming mga patay din doon, at wala ding mga tao sa mga kasino at mga mall, at dahil napapagod na kaya't nagpunta siya sa isang hotel, at nagpalipas siya ng isang gabi doon, at nagpakasaya siya sa mga mamahaling mga bagay dahil libre na ito ngayon, ngunit nawalan na siya ng pag-asa na makakita pa siya ng ibang mga tao, ngunit ng sumunod na gabi ay nakakita siya ng dalawang mga survivor, at sinabi ng babae ang kanyang nakakalungkot na istorya na nakita niya sa video call ang kanyang namamatay na pamilya, at ngayon ay nawalan na siya ng pag-asa na mabuhay pa. At hindi naman kinaya ng lalaki ang kanyang sobrang kalungkutan, kaya't hinihiling na lang niya ang mamatay, dahil sa pakiramdam niya na hindi na niya makakaya pa ang mabuhay sa mapanglaw na mundong ito. Sinamahan pa din nila si Ish ng gabing iyon, ngunit kinaumagahan ay naramdaman ni Ish na delikado na ang kanilang mga iniisip. Sinabi ni Milton na nagkasundo na sila ni Anne na kapag naubos na ang pagkain sa hotel ay babawiin na nila ang sarili nilang mga buhay. Kaya't umalis na lang si Ish dahil gusto pa niyang mabuhay, at sa labas ay narinig na niya ang mga putok ng baril, kaya't sobra siyang nadurog dahil sa nangyaring iyon, at lalo siyang nanlumog dahil ngayon ay nag-iisa na lang siya sa mundo, at habang pabalik siya sa kanilang bahay ay bigla niyang nakita ang isang aso sa daan, na kagaya niyang malungkot na nag-iisa, kaya't ngayon ay nagkaroon na siya ng isang bagong pag-asa, dahil nakakita na siya ng kanyang makakasama, pagkatapos ay nag-umpisa na siya ng kanyang bagong buhay, nagbabasa na din siya ng mga survival book at hindi na din siya nauubusan ng pagkain, at araw-araw ay nag-iikot siya sa kanilang nayon upang makakita ng iba pang mga survivor, ngunit umuwi lang siya ng walang pag-asa, at isang araw ay biglang may tinahulan ang kanyang aso sa di kalayuan, at nakita pala nito ang isang usok sa isang bahay, ibig sabihin na may tao doon.